Showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo, abay na ninega or may mga komento sa kanya ang mga bashers patungkol sa kanyang mga kaibigan. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, inayos ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! At for today's video, ito na nga dahil isa sa mga posts nga ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang official Instagram account kung saan ay personal nga na namimili. Kasi pagkatapos po na maglipat or pagkatapos po na nilipatan na ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang dream house, yung pinagawa niyang mansions para sa kanyang sa kanyang pamilya at sa kanyang mga magulang, ay personal nga po siyang namimili ng ilan sa mga furnitures na nais niyang ilagay sa sarili niyang bahay. At talaga naman masasabi natin na ito po ay hinangaan ng maraming mga netizen dahil very personal touch niya talaga ang choices, yung mga pagpipilian niya dito po sa nasabing kanyang bahay, pero as far as I know, ito po ay ito po ay paid. Kumbaga parang kinuha siya isa sa mga endorser nito pong nasabing produkto, kaya ipinost niya po, talagang kumbaga lantaran po niyang ipinost yung pangalan o yung brand na kanyang napili. Nandito po nakikita natin sa video si Catherine kasama ng kanyang mami, si Mami Min Mendoza, ay Mami Min Bernardo. Yan, so nakikita natin sila na namimili. At the same time is kinatuwaan niyan dahil syempre nga naman sa schedule pa lang ni Miss Catherine talagang kaya niya na talagang personal na siya ang mamili para sa kanyang sariling bahay. Nakakatuwa lang dahil talagang nakita natin sa mga ngiti ni Mami Min that she's really satisfied dun sa mga napipili nga nitong si Miss Catherine para sa kanyang pamilya. Kahit naman sino kasi gusto natin na magkaroon ng komportableng buhay yung ating family pag alam natin nakakaangat-angat na tayo. So anyways, eto na nga isa sa mga pinag-uusapan ngayon online kasi nga po matapos kumalat ang mga photos and videos ni Miss Catherine na tila ba kung saan kasama ni Catherine ang kanyang mga girlfriends na umiinom at nagtrending pa po yung alak na hawak-hawak ni Catherine while she was drinking sa isang beach kasama ng kanyang mga friends na si Alora Sasam at ang kanya pong kaibigan na si Miss Sofia Andres. So dahil po dito si Catherine Bernardo nga ay naging usap-usapan sa social media dahil tila baga si Catherine Bernardo ay nininega ng bashers. Bad influence nga ba ang mga kaibigan nito? Ito po ay sulat mula sa Bandera Showbiz Chika Balita. Paksyon-paksyon na umano ang taga-suporta ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo na nagsimula noong maghiwalay ang magjowa. Ibig sabihin parang hati-hati, May mga kumampi kay DJ, meron namang nagtanggol kay Catherine, pero marami pa rin naman ang umaasa na darating ang panahon na magkakabalikan din sila. Pero nitong mga nagdaang araw nga ay may mga pumupuna at nambabash ang mga pinagagagawa ni Kat at tila sinisisi ang ilang kaibigan niyang celebrities. Kasi 'di ba makikita natin sa mga videos na nagkalat ngayon sa social media na itong si Catherine ay umiinom kasama ng kanyang mga friends at nakita nating lasing talaga, in shenglot talaga siya. Particular na tinutukoy ang mga netizen ang mga BFF ni Catherine na si Sofia Andres at Alora Sasam. Mukhang hindi raw magandang impluwensya ang mga ito sa ex-girlfriend ni Daniel. Napag-usapan ang tungkol sa issue at latest episode ng Christy Per Minute kung saan natanong nga ni Nanay Christy kung may connect ba ang kaibigan ni Catherine sa mga negang balita tungkol sa aktres. Yung kay Catherine Bernardo, hindi kagandaan itong mga huling nababasa natin na susulat at saka sa mga komentong tinatanggap niya, pahayag ni Nanay Christy. Anya pa, di umano kasi di natin kilala
yung sina best friend niyang sina Sophia Andres, saka yung isa si Alora Sasam. Hindi natin kasi sila kilala ng personal, kaya hindi natin pwedeng tanggapin na mga hindi kagandang impluwensya nga kay Catherine ang mga taong ito. May mga hindi nakakaunawa kay Catherine ngayon dahil sabi nga natin, ngayon pa lamang niya sinasamantala ang panahon para siya ay makapaglibang at mapatunayan at maranasan ang pagiging babaeng malaya. Ang punto pa ng veteran entertainment columnist, which is ito po yung ilan sa mga point of view ng ilan sa mga humahanga kay Catherine, dahil deserve naman ni Catherine kasi during the healing process na pinagdadaanan ni Catherine ng yung kanyang 11 years na relationship, kahit naman talaga sino, talagang kumbaga hanap ka ng may comfort mo, 'di ba? Kung saan kasama niya yung mga kaibigan niya, and makita naman natin na kahit po ginagawa ni Catherine ito, hindi naman po siya gumagawa ng mga maling bagay. Nakita lang natin siyang umiinom kasama ng mga friends niya dahil part po yun ng kanyang healing process. No? Kesa naman magmukmuk at umiyak, mas maganda na i-spend niya yung kanyang days at yung kanyang time na mabigyan niya ng konting kaligayahan yung kanyang sarili. Binibigyan natin ito ng negatibong interpretasyon. Ito ang mga netizen at sinasabing parang nagre-rebelde at nagwawala raw umano si Kat mula nang maghiwalay sila ni DJ. Yun po yung ilan sa mga komento nila. Say naman ng ilang mga kolumnista, may feeling siya kung saan nanggagaling ang pagninega sa kanya ng haters kahit wala naman talaga siyang ginagawang masama. True naman. Kahit naman po magwalwal itong si Miss Catherine Bernardo, wala naman siyang inaapakang tao, wala naman siyang sinasaktan, hindi na nga siya nagwawala at nakakaistorbo sa iba, 'di ba? Tanggapin natin ang katotohanan. Naghati-hati po kasi, nagkaroon ng pagkakabahabahagi ang mga taga-suporta po ng Katngel. May mga kampi kay Catherine, meron din naman pong dumidepensa kay Daniel Padilla, say ng isang TV radio host. Kaya kung ano man po ang napapansin nila doon sa hindi nila gusto o hindi kinampihan, yun ang lumulutang po ngayon sa social media at sa mga pahayagan. Para kay Nanay Christy, hindi raw binabandera ni Catherine sa social media ang mga litrato niyang may hawak na bote ng alak dahil talagang maninega siya ng mga taong hindi siya maiintindihan. Which is very true naman, di ba? Kung mapapansin niyo yung mga photos na naglalabasan ngayon, it came from the social media ng mga friends niya. Pero, yun naman po ay karapatan nilang gawin yun, i-post kung ano man yung mga nangyayari sa kanila ngayon. At syempre, hindi rin maiiwasan dahil public figure nga sila. Konting kibot, konting post, konting ginagawa nila, laging pinag-uusapan. At dahil po dito, sinasabi tuloy na parang imbis na positive po yung tingin sa kanya ng tao, naninega daw di umano ito dahil sa kanya mga kaibigan. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. So ano po yung inyong mga masasabi? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!